maybe this time, babuksan ka, Ephata. Guys, may kausap akong isang tao na naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagkampihan silang mga magkakapatid. May kumampi sa tatay, may kumampi sa nanay. So, hindi lamang ang kanyang mga magulang ang hindi nagkaintindihan, nagdulot din ito upang mawala yung komunikasyon na meron ng mga magkakapatid. Napakahalaga pa naman ng komunikasyon sa loob ng isang pamilya. Kapag hindi na nagkakarinigan, wala nang gustong makinig. O kapag hindi na nagkakaroon ng totoong pag-uusap mula sa puso, mula sa isip, lalong nagkakalayo-layo ang damdamin ng isang pamilya. Sa Mark chapter 7, verse 31 to 37, tumungo si Jesus sa Decapolis at doon inilapit sa kanya ang isang taong bingi at hindi makapagsalita ng maayos. Inilayo ni Jesus ang taong ito mula sa karamihan at saka hinawakan ang mga tainga at dila. At sinabi ni Jesus, Ephata, mabuksan ka. At ang taong ito'y nakarinig at nakapagsalita ng maayos. Kitang-kita sa Ebanghelyong ito kung paano pinasok ni Jesus ang espasyo ng taong ito na naghihiwalay sa kanya sa kapwa. Kung paano personal na hinarap ni Jesus ang isang taong ito, hinawakan, pinakinggan. Hamon sa atin ito para siguro simple ring pagharap natin kay Kristo na humaharap sa atin sapagkat siya'y nakikinig at siya rin ay nagsasalita upang tayo rin ay makapagbukas ng ating sarili sa panalangin sa Diyos. Hamon din sa atin ito upang lapitan ng personal ang mga taong maaring meron tayong hindi magandang pakikipagkaunawaan upang sila'y ating marinig at upang totoong magkapalagayan ng laman ng ating puso para mabuo uli ang magandang relasyon. Tama yung awit na maybe this time love will never end. Paano? Ephata. Babuksan ang tainga, ang dila, ang ating puso. Paki-like, paki-share po ang ating TikTok, Facebook at YouTube account at lagi niyong tatandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.